Kristo, matagal nang kumakatok sa'yo, ayaw mong pagbuksan. Sabi ng Lord, halika! Ang sagot mo, ayaw ko. Sabi ng Lord, kailangan may panganak na uli. Hindi, may panganak na ako. Sabi ng Lord, nabaptize ka na, magpabaptize ka na. Ang sabi mo, hindi, nabaptize mo na ako sa relihiyon ko. Sasabihin ko sa inyo ngayong gabi, na ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. Dahil hindi mo alam ang bukas, baka bukas kunin na ang iyong buhay. Ang kamatayan may kasiguraduhan, pero ang buhay mo ay walang kasiguraduhan. Amen. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, except a man be born of water and of spirit. Bakit tubig? Ang sabi ng Biblia, kaya kailangan mo ipanganak sa tubig. Simbolo yon ng kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Hindi ba sabi ko sa inyo kagabi, na si Lord Jesus ay nagbuwis ng kanyang buhay para sa iyo at sa akin? Hindi ba namatay siya sa krus ng Kalbaryo? Hindi po nagpatay ang Panginoon ayon sa sinasabi nila. Hindi po nagpatay si Lord ayon sa sinasabi nila. Pero ang sabi ng Biblia, siya ay pinatay. Sino pumatay? Ang microphone, nagluloko ha? Bakit? Akala niya na kung patayin niya ang Panginoon ay walang kaligtasan na darating. Itong magliligtas, patayin ko siya. Sino ginamit? Yung mga Romanong sundalo, mga kapatid. At ang number 1 na gumamit sa kanya, mismong kanyang disipulo, si Judas Iscariote. Si Pastor, ang siyang tao ng Diyos, na ang kanyang trabaho ay para bautismuhan ang taong nagkasala sa harapan ng Diyos. Si Brother, hindi pa niya alam ang kaligtasan. Pero nung naintindihan niya ang kaligtasan, ang sabi niya kay Pastor, bautismuhan mo ako. Okay? Hawakan mo po siya, Pastor, dahil gusto na po niyang mabautismuhan. Okay, umupo si Brother doon sa tubig. Upo ka, Brad. Yan, upo. So habang siya po ay nakaupo, amen, kinakausap siya ni Pastor. Pastor, anong sasabihin mo sa kanya habang siya ay yung binabautismuhan? Magsisi sa kanyang kasalanan at tanggapin ang Panginoong Kristo sa pamamagitan ng bautismo upang ang kanyang mga kasalanan ay patawarin lahat at matanggap niya ang Espiritu Santo. Salamat po. So si Brother, ngayon ay babautismuhan sa tubig. Okay, tubig na yan. Ihunat mo na ang iyong mga paa. Nakahiga ka doon sa nakahiga ka, kunwari. Yan. Pahiga, Brother. Yan. Tubig yan. So ang gagawin po ni Pastor, ilulubog siya mamaya. Pero tandaan niyo muna, bakit kailangan siyang ilubog sa tubig? Dahil ang sabi ng Biblia, iyon ay simbolo ng kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kapag siya po ay ililibing, anong ilibing sa kanya? Yung dating buhay niyang makasalanan, hindi na niya babalikan. Inilibing na yon dahil patay na siya sa kasalanan, hindi na niya gagawin yung dati niyang ginagawa. Kung dati si Brother manginginom, tuumaan siya mga kapatid ay nagda-drugs or magnanakaw or ano pa man, pag siya inilubog na nagsisi siya sa kasalanan sa Panginoon, ilulubog siya ngayon sa tubig, ilubog mo siya, Pastor. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ikaw, Brother so-and-so, ikaw ay aming nilulubog sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lubog mo po siya. Paglubog niya, mga kapatid, di ba mo? Paglubog niya, mga kapatid, siya po ay aahon doon. Inahon po siya. Tanda ng kagalingan sa kanyang mga sakit, tanda ng kagalingan sa spiritual, yung muling pagbangon niya doon, tanda po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Isang kisap mata, hindi alam ang oras na ikaw ay magising at ang iyong paligid ay
nawala na. Bakit ka kinabahan nang malaman mong nag-iisa ka lang? Ito'y isang hiwagang tiyak na magaganap, mawawalang lahat ang kay Jesus ay tumanggap. Wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung maiiwan, ano ang hinaharap? Magsisimuli na, sana ay hindi ka na ipinanganak. Yung awit na yan sa rapture. Hallelujah! Mayroong mga digmaan, naririnig nyo na yan, at kapighatian na di pa naranasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililigaw lahat ng tao. Sila ang maghahari. Yan, sila maghahari. At sasambahin nila ang buong mundo. Kapatid, kailan ka pa magsisi? Kailan ka pa babalik loob sa Diyos? Isang araw mawawalang mga anak ng Diyos. Gusto mo ba makasama? Puro gera, puro pagsubok, puro gutom. Nararanasan mo minsan di ka na makakain. Ang sabi ng Biblia, darating ang panahon na ang kinakain natin, isang tinapay, mga kapatid, isang piece ng tinapay, ginto na bara, mga kapatid, ang katumbas. Grabing hirap. Kapatid, magpasya ka. Hallelujah. Ngayon ang panahon para tanggapin mo si Lord Jesus Christ sa puso mo. Ngayon ang panahon ng pagpapasya. Hindi bukas, ngayon mo kailangan ng kaligtasan. Hindi ako maiyak ipagsigawan na si Jesus Christ ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Buong dapat kong sasabihin sa inyo na si Jesus Christ ang magliligtas ng kaluluwa ninyo. Hindi po kung anumang relihiyon, kundi si Lord Jesus Christ lamang. He is the way, the truth, and the life. Hallelujah. Daraygo ng ating Ginoo, mga kabundukan. Hallelujah. Ganyan ang Diyos kabuti. If you only accept Him, He is here right now.